been over a decade already na since nag-umpisa ako sa heritage conservation. No? Nung college pa lang ako, inikot ko yung buong probinsya ng Pampanga. No? Dala-dala ko yung camera ko, kinukunan ko ng mga litrato yung mga tourism attractions, mga old houses, mga old structures. Tapos, pinost ko ito sa internet. Ano pa yan? Siguro mga 2000, 2001. So, medyo bago-bago pa lang ang internet sa Pilipinas. At that was actually one of the first websites na ginawa ko. Meron akong attachment sa mga lumang gusali for some reason. Tuwan-tuwa ako pag nakakita ako ng lumang gusali, lalo na yung mga lumang architecture natin kasi iba na yung naipapatayo ngayon. Marami sa mga lumang gusali kasi natin may character. And unfortunately, for many of the structures na itinatayo, nakapalit ng mga old buildings na ito, kung minsan wala mang design na maganda. No? Talagang pinapakita kung ano yung kulturang Pilipino noong panahon na itinayo yung mga ito. Hindi lang yan lumang bahay. Isa na itong heritage house na pwedeng ipagyabang sa buong Pilipinas na meron tayong heritage district. So, gumawa kami ng mapa. And overnight, meron na kaming bagong attraction, the City of San Fernando Heritage District. Simula raw ito, lumawak pa ang kanyang misyon. Lalo na noong naging tourism officer siya sa San Fernando pagkatapos ng kolehiyo. Bahagi rin siya ngayon ng Heritage Conservation Society, isang non-government organization na nangangalaga sa mga historical sites sa bansa. Maraming mga naging successes natin sa San Fernando. In fact, the program was recognized by the Galing Pook Awards. No? It was a trailblazing program in 2004. It was also recognized by the League of Cities of the Philippines. There's a misconception na kapag na-declare yung bahay mo, ay hindi mo na siya pwedeng tirahan, property na siya ng gobyerno. Hindi totoo yun. No? In fact, mas maraming pribilehiyo ang pagpapadeclare doon sa bahay. No? Unfortunately, yung current heritage law, although may mga tax exemptions siya for restoration, I think there are certain exceptions na inaayos pa natin. But hopefully in the future, we will be able to get government funding for restoration of these old structures. Alam mo, huling-huli na talagang Pilipinas kasi you go to other countries, malaki ang ginagastos ng mga gobyerno nila para nga sa pagsasaayos ng mga lumang struktura kasi ito ay binibisita nga ng mga turista. Well, we will continue to do what we are doing in the Heritage Conservation Society, and we hope that little by little, we are able to change the mindset of Filipinos na mahalaga itong mga heritage structures natin sa pagpapaunlad ng bansa. Hindi lang dahil maganda siya, hindi lang dahil luma siya, or, meron siyang economic value yung heritage at yun yung pinapaabot namin sa lahat ng mga tao. Huwag niyong sisirain yung mga yan kasi in the future, yan yung magiging catalyst for progress and development in your place. And this is something that we should not allow, kasi yan ay isang bagay na ipapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. So, isipin mo na lang kapag unti-unti natin bunirayan, ano yung heritage na ipapass on natin sa next generation. We need to keep alive these symbols of our heritage, of our history, of our being Filipino. This is our national identity and we have to keep that strong.